Hello mga mamshi! We're going to hike Mount Mitake today, August 25th, 2024. This is Mama Weng and this is yours Pauline ang kasama ko today. Driving from Fusa to Mitake-san, it took almost an hour. Maybe like 50 minutes or so. So, andito na kami sa baba ng cable car. While waiting po sa ibang kasama namin, bumili muna kami ng aming makakain at maiinom. Dito sa baba, bago ka bumili ng ticket, meron kang makikita na what is this, like mini store. Siyempre nakapag-park na ako ng car niyan that moment. And then dahil hinihintay nga namin ang aming mga kasama, nung dumating ang isa naming kasama, sumakay na nga kami ng cable car. Actually, pwede ka na mag-start mag-hike from here. There's a trail going up doon sa pinakailalim talaga ng cable car, kaya nga lang sementado yon, so it's not fun. And since tanghali na nga kami, we decide mag cable car na. Pagdating doon sa itaas, wait pa kami ng konti dahil nga hindi nagkaintindihan sa text kung saan ba talaga magkikita. Then meron ba kami isang kasama So dahil 11 AM na nga, nag-start na kaming maglakad. Nag-wait muna kami, then while waiting, nag-enjoy muna kami sa overlooking dito sa pagbaba mo ng cable car. And after cable car, meron ka pang makikita dyang lift papunta sa taas. I never tried the lift kasi 'di ba kung mag-hike ka, mas magandang maglakad ka na. Pwede ka na mag-start talaga dito. Ito, maganda na mag-start dito. Though, sementado pa rin yung ibang madadaanan mo. Ayan, nag-start na kami. Then, habang naglalakad nga kami, dyan sa paglalakad na yan, hindi pa kami nakakalayo, nakakita ang kaibigan ko, nakakita si Miss Pauline ng cobra. Nagulat siya, pero tuwang-tuwa siya. Hindi nga may ilalim. Ay, oo nga. Nagulat ako. Nagulat siya. Lalaki yan, lalaki. At sa paglalakad pa nga namin, nakompleto na rin kaming apat. Doon pala siya naka-check-in, yung isa pa namin hinihintay na si Marie. Doon pala siya banda naka-check-in sa bandang kalagitnaan ng aming hike. So meron po palang mga hotel doon sa taas or Airbnb or mapag-i-stayhan kung gusto mo mag-stay in. And hindi ko po yan napapansin na kailang punta na ako sa Mitake, na kailang hike na ako diyan sa Mitake. Never kong napansin yung mga yan kasi naka-focus lang talaga ako sa pag-hike. So anyway, kung gusto niyo mag-stay dito sa Mitake, enjoy niyo yung waterfalls, yan. Meron po kayong may stayhan dyan. And then, bago po kami umakyat sa shrine, meron ka na namang madadaan ng mga store. Kung gusto mong bumili ka na. And then, kasi after that, wala na. And yan, andyan, ayan po yung pinakabungad ng shrine. Pagdating po dyan, konting akyat lang, bago talaga umakyat sa pinaka-shrine, makikita mo na yung arrow or sign papuntang rock garden. Actually, rock garden talaga ang sadya namin. And the other, like yung falls. So, sundan mo lang yung arrow na yun. It's easy naman talaga mag-hike dito sa Japan. I don't know sa iba talaga kasi parang so far lahat naman ng mga bundok na napupuntahan ko rito is easy. Kahit ikaw lang mag-isa, magagawa mo. It's easy. Yung mga sign kasi nandiyan sila, precise, and marami ka naman ding makakasabay. So hindi ka talaga maliligaw. From Mount Mitake po, pwede kayong dumiretso papuntang Mount Hinode. Meron po kayong makikitang arrow. Susundan nyo na lang yon. Or kung gusto niya naman po, dumiretso kayo ng Mount Okutama. Then, Mount Otake. Well, makikita nyo po may mga karatula or sign kung gusto nyo, kung saan nyo gustong dumiretso. Pero syempre, most of all us naman, meron tayong plan ahead kung ano ba talaga ang aakyat. So, I already did Hinode from Okutama, from Mount Mitake to Okutama. And next time, I wanna do the Mount Mitake to Hinode. Kasi pagbaba sa Hinode, meron Tsurutsuru Onsen. Pagbaba nyo doon, turn left lang kayo, lakad lang ng konti, nakikita nyo ng Tsurutsuru Onsen. And especially kung may tattoo ka, kasi ang Tsurutsuru Onsen is tattoo friendly. Alam nyo naman dito sa Japan, hindi po lahat ng onsen ay welcome ang mga may tattoo. Kaya kung ako sa inyo, baka feel nyo or alam nyo naman napakasarap talagang mag-onsen
after hike para bawi agad yung sakit ng katawan, right? And then, dito nga to sa hinike naming Mount Mitake, hindi pa kami dumiretso sa shrine, binaybay na namin yung papuntang rock garden. Then pagbaba nga po dyan sa rock garden, may madadaanan ka munang waterfalls, yung Nanayo Waterfalls. Sasadyain mo yung, pwede mo namang lampasan yung Nanayo Falls, pero wag mo nang lampasan kasi ang ganda niya talaga. At saka kung gusto mo talaga ng excitement, so medyo nandoon yung excitement papuntang Nanayo Falls kasi matarik yung daan niya. Ang lalim, malalim siya. Bababayin mo talaga pababa, matarik yung hagdan. And then exciting siya kasi pag akyat, doon mo mararamdaman. Okay, pag nakita mo yung waterfalls naman, isulit din. Kung gusto mo, maglublob, kung meron kang extra damit, maligo ka na rin doon, pwede na. So, pero syempre, ingat lang, di ba? Hindi na kami naglublob, wala kaming extra damit. And then, pagbalik namin, so yun, binabaybay na nga namin yung papuntang rock garden. At meron pa kami nadaanan na parang masarap siyang i-wall climbing. So, we did that small rock climbing, short rock climbing, and it was excited as well. And then wala namang padiretso, wala namang tatawira doon, so bumaba ulit kami doon. And then go straight again to rock garden. Nakakatuwa kasi itong isang kasama naming lalaki, nag-iisang lalaki, nagmistulang photographer and videographer namin. And very thankful kami kasi ito hindi siya nagre-reklamo. Walang reklamo. Naging taga-picture talaga namin siya. And so, super na-enjoy namin yung view. Ang ganda-ganda talaga. Ang ganda-ganda. Pagka nature lover ka, may enjoy mo siya ng bongga. At dahil nga sa summertime dito sa Japan, since it's summer, sobrang ma-appreciate mo ang weather sa forest. Napakalamig po, napaka-presko. So, yan. Enjoy nyo po yung aming video. Stop na po ako sa aking kwento. Panoorin niyo po yung video kung gusto niyo pang panoorin. I will just show you the beauty of the forest here in Mitake. From Mitake to Rock Garden, to the Nanayo Falls, and the other falls. Thank you for watching. You can watch till the end. Thank you so much.